Kath Dan pa rin sa kalam. Kath may bagong post sa kanyang endorsement. Grabe, nakakaiyak si Jao dito sa pinost ng View mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong eksena. Grabe mga kasembreros. Itong eksena ni Jao na kung saan ay pinost ng View Philippines kagabi mga kasembreros. Sobrang nakakaiyak yung eksena na ito, no, kung saan ay nagdala siya ng flowers. Binisita niya yung kanyang mga magulang na yumao mga kasembreros. So parang may ano pala doon, no, parang may sementeryo or parang libingan mga kasembreros sa Siargao na binisita si Alden. So ang cute kasi parang nagbisaya siya dito mga kasembreros, no. Sabi niya, "Mapa, nakabalik na ko." Sabi niya, tapos pasensya ng sabi niya, parang natagalan, no, dugay ako nakauli. relate ako dito sa dialect na ginamit ni Alden. Ang cute no, kasi parang nagbisaya siya or parang ano to parang Ilonggo, Bisaya mga kasembreros. So ang tono niya Ilonggo. Ang cute ni Alden dito mga kasembreros. I-play ko to mamaya ha, para mapakinggan niyo po mga kasembreros. Tapos yung isa nakakaiyak dito na mga linya, isa sa mga nakakaiyak na linya, sabi niya, "Hindi na po tayo mahirap," no, sabi niya ganoon. Tapos sabi niya, "Sana kahit paano proud kayo sa akin," no, sabi niya ganoon mga kasembreros. So grabe na kasi yung alam niyo naman pag umaacting to si Alden, talagang pag iyak talaga mga kasembreros. So todo bigay talaga ito mga kasus, grabe. So sabi nga ng mga admins ay isang mahigpit na yakap para kay Jao, no, mga kasembreros. Sabi niya dito sa huli ay sana maging proud kayo kahit paano sa akin. Kamo, ako, anak ko kinabuhi, sabi nga lang. Tapos yun, yung time na dumating si Kara mga kasembreros. So alam natin eksena dito na nung dumating siya, nagulat si Kara na taga dito si Jao, no. Tapos yun, sabi niya, "Sana wag akong multuhin ng magulang mo," nasabi gano'n ni ang Kara dito. Pero nakat na siya mga kasembreros. Tapos hindi rin naman nagpahuli ang Dreamscape, nagpost din ng teaser ng Saman Someday mga kasembreros. So ito yung eksena ni na James Reid at saka ni Kath mga kasembreros, kung saan may shooting star. Tapos prayer dito kunwari ni Kath ay sana mahuli na yung minura niya na hacker mga kasembreros. Tapos sabi dito para sumagot si James Reid, "Oh sige." Sabi ganoon. Tapos sabi ni Kath, "Thank you shooting star," sabi ganoon. Tapos yung ginawa dito ni James Reid ay talagang hinabol niya pala yung hacker mga kasembreros. Si McCoy De Leon pala yung dito, yung hacker or kalaban mga kasembreros na kontrabida na lalaki. Tapos yun, dito basta action ang part nito mga kasembreros. So dito action ang part na ito, no. Tapos yun, dito sina James Reid at si McCoy De Leon yung nag-away dito mga kasembreros. So mamaya i-play ko rin ito kung gusto niyo pong pakinggan, no. Tapos may isang picture dito si Kath, kasama niya yung kanyang glam team si Kath yung humawak ng camera. Tapos kasama dito sina Bupyap, si Justin Benitez, si Dana. Hindi ko lang kung saan si Dana dito. si Sir Owen Sarmiento, si Lulu Romero andito rin siya, si Kuya John Valle sa likod. Sino pa ba yung mga kilala ko dito? Si Bupyap, si Kimi Yap. Alam ko meron dito si Owen Sarmiento. So, yung iba hindi ko kilala mga kasembreros. Si Bong Gonzales, parang din yata si Bong Gonzales sa likod mga kasembreros. So, si Kath yung ito sa harap po. Pero parang throwback ang picture na ito mga kasembreros. So parang somewhere parang sa BKK sila dito mga kasembreros, if I'm not mistaken. Tapos yun, yung admin kagabi ay post ng picture ni na Alden, ni na David Licauco, ni Barbara Forteza, ni Barbie, Dennis Trillo at saka ni Sanya Lopez. Parang mall tour yata ito nila lang Pulang Araw.
mga kasembreros. No, na-recall niya kahapon, parang July 14, 2024, na something like that, mga kasembreros. So, 24 or 25, mga kasembreros. Parang ko 24, tapos na yun eh. Habang nasa Canada si Alden dati, tinatapos niya itong ano. So, tapos may tinapos pa siya after naman ng shoot nila sa Canada ng Hello Love Again, mga kasembreros. So, ito yung kwento ng Hello Love ng Pulang Araw, mga kasus. Finale niya ito eh, no, ng 2 years ago, no, mga kasembreros. So that was 2024, no, July 14, 2024, mga kasembreros. Tapos si Kath naman, yon, bagong post niya ng kanyang endorsements, no. Una dito ay yung KFC. So dalawang videos actually ng KFC yung pinost, mga kasembreros, no. So sa kanyang Facebook at saka sa Instagram, magkaiba, no. Yung sa Facebook niya or sa Instagram pala ay yung mismong nagawa nilang video endorsement. Tapos yung sa Facebook naman ay yung behind the scene, mga kasembreros. So double down na binibenta sa KFC, mga kasembreros. Brace yourselves for a meatiest crunch touchdown. KFC double down. Welcome back, all meat, no bun. Finger licking time. Grabe, no? Ang magkano kayong talent fee dito ni Kath, mga kasembreros. Tapos isa pang pinost ni Kath sa KFC ay yung behind the scene naman niya ito sa KFC, mga kasembreros, no. So wala siyang boses eh. Parang parang may music. Tapos of course, no, may mga times na nag-hi-hi si Kath dito, mga kasembreros, sa mga kapwa niya actors dito, or para mga yung iba ay extra, no, sa kanilang video endorsement, mga kasembreros. So as expected ay napakabait ni Kath, mga kasembreros, sa mga fans, no. So naka-red si Kath dito as yun nga, no, kasi part ng ng KFC ay parang color theme nila ay red yung kanilang suot, mga kasembreros. Tapos isa pang pinost ni Kath ay yung sa Eurotext naman niya, mga kasembreros. So magandang gising unlocked, no. Ito po ay part ng kanyang, parang wala na siyang bagong video dito sa sa Eurotext, mga kasembreros. So kung kaya sasabi ko na Kath din pa rin sa kalam, ay yung endorsements, yung ganap, mga kasembreros, ng Kath din talagang kaliwat kanan. So inaabangan ko nga rin dito yung yung Big Tiger, of course, yung pagpipiloto ni Alden. Wala na tayong update, no. Tapos yung Code Gray, of course, na inaabangan natin. So ang iniisip ko dito, pag tahimik masyado si Alden, yung walang gaanong pinapost na mga behind the scenes or videos, kasi hospital yung kanilang location eh, no. So walang gaano nakakapasok na mga fans, unlike sa Love Siargao na talagang dito na marami ang nakakita kasi nasa public sila, mga kasembreros. So dito sa Code Gray nila ay talagang kumaga pa exclusive at saka private, mga semi-private, mga kasembreros, ang area na kanila pong pinagsushootingan, kung kaya medyo bihira ang medyo bihira ang videos na nakakalabas or pinapost, mga kasembreros. So nakaka-video lang kapag lumalabas si Alden sa taping area sa loob. So may nag-aantay ng mga fans naman sa labas, no, something like that, mga kasembreros. So nevertheless, kapag nakakalabas naman sila ay nabivideohan naman ang buong cast ng Code Gray, mga kasembreros. So si Dr. Grayson Lazaro, no, mga kasembreros. So talagang talagang private lang yung kanilang Code Gray setup sa loob ng ospital, mga kasembreros. So nevertheless, of course, abangan natin yung mga kaganapan ng bawat isa, no, ni Kath and Alden, mga kasembreros. Tapos si Alden, na feature din pala siya about din sa connection, no, or pagkakilala
Christoph Barrio at saka ni Alden, mga kasembreros. So post ito ng bandera, may connection na pala, matagal na palang magkakilala ang leading man at boyfriend ni Nadine Lustre dahil may pinsan si Alden Richards sa dating taga Siargao na kaibigan ni Christoph Barrio at kapatid nito. So medyo magulo lang yung pagkaka-describe. Pero yun, yung kapatid ni Alden, yung pinsan ni Alden, at saka yung kapatid naman ni Christoph Barrio na isang businessman or businesswoman, mga kaswas, sister niya, ay magkakilala dun sa Siargao, mga kaswas, kasi may property doon si Alden, no, na tinitirhan ni April. No? Ang daming likes, 1,100 reactions. So marami, mga kasembreros. So talagang may connection na sina Nadine at saka si Alden, mga kasembreros. And of course, no, sino ba naman ang hindi makakasundo ni Alden when it comes to work, when it comes to business, no? When it comes to family orientation or family values, mga kasembreros. Tapos, natatawa ako dito, 17 hours ago, daming reactions sa 457. Aldab, ako hindi pa talaga matapos ito. Sabi niya dito, Aldab taught us that destiny is real. Love always finds its way. Fans may forget the story but never the feeling Aldab gave us. Sa bawat tamang panahon, natututunan nating maniwala sa forever. So grabe, no? Marami pa rin ang nagla-like dito, mga kasembreros. So 457 yung like. Tapos ito, si Kath, na post din pala siya ni Guardian Orgen 12 hours ago, pictorial with Catherine Bernardo, 166 reactions. Ito yung isa sa mga video snapshot, no, doon sa pinost din natin kagabi na nagsushoot si Kath ng kanilang posters and teasers, mga kasembreros, sa Someone Someday nga, mga kasembreros. Ito, ang kulit nito, mga kasembreros. Na-recall ko lang itong kulitan nila Will Dasovich at saka ni Alden doon sa parang nag-swap sila ng Kapuso exclusive ito na, mga kasembreros. Itong kasi si Will Dasovich ayaw niya ng patis, no, mga kasembreros. Yung iba sobrang sarap na sarap sa patis, no, hinahalo sa sabaw or so, mga kasembreros. Pero si Will Dasovich talaga ay parang patay na daga na something like that. So ang ginawa niya dito, yung una kasi, yung iniinom ni Will Dasovich na mag-best friend ng dalawang ito, yung una niyang ininom ay yung iced tea. Tapos sabi naman ni Alden, yung kay Alden ng patis, sabi niya swap tayo para for the sake of fun, sabi niya ganoon. Tapos yun, for fun's sake, sabi niya dito, nasukat, niluwa talaga agad ni Will Dasovich yung kanyang yung kanyang patis, mga kasembreros. Sabi niya, meron bang planggahan? Sabi niya, kasi English speaking to si Will Dasovich So lumaki sa Amerika yata ito, mga kasembreros. So tapos yun, niluwa niya agad na may tubig, mga kasembreros. Tapos sabi niya, ayaw nga niya ng patis, sabi ni Alden, sabi niya, so daga at patis pala yung pinakaayaw niyan, mga kasembreros. Hate niya yun. So it tastes like daga and patis. Parang piniga yung daga sa patis, mga kasembreros. So disgust. Tapos ang kulit ng tao dito ni Alden, no? Sobrang kulit ni Alden, mga kasembreros, na sabi niya ang kulit ng tao ni Alden, no? Parang nagcha-chuckle siya, mga kasembreros. So talagang ang kulit lang ng dalawang ito para nagsama. So mag-best friend ito, nagsama sila sa BYD, mga kasembreros, kung kaya mag-best friend talaga sila. Ito, so last item natin ito, sobrang cute ni Kath dito, mga kasembreros. So para kumakanta siya kunwari dito ng Versace on the Floor, tapos feel niya yung kanta, mga kasembreros, no? Tapos sa huli, na-reveal pala na hindi pala siya yung kumakanta dito, kundi yung kasama niya dito. Hindi ko lang kung sino to. Sabi niya, gandang boses ang cute, no? Sabi niya, galing na estudyante ko, sabi niya ganoon dito ni Kath, mga kasembreros.
So, parang akala mo sa una siya talagang kumakanta eh. Kasi ang ganda ng boses. Tapos, yung emotion, yung buka ng bibig. So, kuwang-kuha niya talaga yung pag-lip sync mga kasambreros. Pero sa huli, hindi pala siya mga kasambreros. So, kung ganda pala ng boses. Kasi hindi naman itong boses na ano, hindi cat, no? Yun pala, hindi siya ang kumakanta mga kasambreros. So, pero yun, kakulitan lang ni attorney. Pero this was, I think, 2017. Nag-shoot pa sila dito or nag-tape pa sila dito ng, alam ko ano yung tinitape nila dito. Pero somehow mga Kathniel days pa ito, mga kasambreros. So, yun po. Alright, so yun lang actually sa ating Kathniel items. If i-play ko po ito mga videos na inyo pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Ma, Pa, nakabalik na ako. Pasensya na kung dugay ako nakauli. Pero nandito na ho ako. Nakabalik na ho yung anak niya. Ma, Pa, hindi na tayo mahirap. Sana ho kahit papaano proud kayo sa akin. Kamo, anak ko, kinabuhi. Taga dito ka? Dude, shooting star. Sana mahuli na namin yung pesteng hacker na yan. Matutupad mo ba yung wish ko, shooting star? Oh, sige. Thank you, shooting star. Nakuha ko pin location niya. Finally. Thank you, dude. Thank you. You're welcome. Anything for you, dude. Gripuhan ka, te. Sige, subukan mo. Parang maling desisyon to, boss. Halika na. Pinandaan ng gagawin si Billy. Tara. Ikaw! Tulad! Jordan! Tulong! Jordan! Napakaganda at napakahalaga po ng ating Word of God mga kasambreros. Ang title natin ay Matatawa ka dito na matutuwa. Nagyayabang ka pa talaga. Psalms chapter 52 verse 1. Why do you take pride in wrongdoing? You know, oh powerful man, the loving kindness of God lasts all day long. Napakaganda ito mga kasambreros. Kung atin pong hihimay-himayin ay marami tayong lessons, no, na malalaman at matututunan dito at may apply sa ating buhay mga kasambreros. So, may mga tao na nagyayabang sila or pinagmamalaki pa nila mga kasambreros yung mga mali nilang gawa. Yung mga taong tao dito, yung mga taong ma-pride, no, or hindi sila marunong mag-accept ng kasalanan o ng kamalian mga kasambreros, or sadyang masama lang talagang ugali nila, and they're still rejoicing, they're still celebrating that evil doing mga kasambreros or wrongdoing. So may mga ganang tao no, na which is parang ayaw natin makasama, of course mga kasambreros, kasi pinagmumulan talaga iyon ng away, ng gulo mga kasambreros, especially kapag kayo ay nasa grupo kayo ng mga magkakaibigan or magkatropa or sa loob ng tahanan. Ang pagtanggap po ng kamalian, hindi po yan sign of weakness. Okay? Hindi po yan simbolo or pagpapakita ng kahinaan mga kasambreros kapag kayo po ay tumatanggap ng kamalian or inaamin ninyo ang inyong kamalian mga kasambreros. As a matter of fact,
ay kalakasan po yan. Kasi if you humble yourself, no, if you are humble na tumatanggap ng kamalian, nalulugod po ang Diyos mga kasembreros sa ating buhay. Kasi humility is always pleasing sa harapan ng Diyos mga kasembreros. No, talagang biblical po yan na kapag ang tao ay nagpapakumbaba, iniangat ng Diyos. Yung mga inaangat nila at tinataas ang kanilang sarili ay binabagsak naman, no? Opposite yan mga kasembreros. So ito po yung gustong ituro sa atin, no? At saka yung loving kindness ng Diyos mga kasembreros, sabi dito naglalast siya all day long. Hindi lang siya all day long mga kasembreros, kundi eternal to eternal to eternal to eternal. From one generation to the next, 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 mga kasembreros, ang kabutihan or loving kindness ng Diyos. No, this verse opens with a question directed at a powerful man who is delighting in his evil deeds. So ito siya mga kasembreros, no, natutuwa pa siya sa kanyang masamang gawa. So may penalty, may punishment or judgment mga kasembreros na mga taong natutuwa sa kanilang maling gawa or masamang gawa mga kasembreros. It calls out the person who thinks they can escape the consequences of their actions simply due to their strength or status. So yun siya nakagaya ng mga na mga corrupt na officials talaga mga kasembreros, no? Parang masaya pa sila na masaya pa sila na nakakapagnakaw sila, no? They're proud of their evil doings mga kasembreros or wrongdoings. So, and akala nila walang consequences mga kasembreros yung yung kanilang actions or yung kanilang maling gawa, nagkakamali po sila mga kasembreros. So, ang term dito na mighty man or powerful man mga kasembreros can be interpreted as someone who holds authority, power, or influence, no? Kagaya ng sinabi natin mga kasembreros na ang tao kapag nagtitiwala sa lakas, kapag ipinagyayabang yung kanyang katilinuhan, yung kanyang ability, yung kanyang skill, yung kanyang kayamanan, yung material things na meron siya, even yung ating sarili, no? Talagang ayaw na ayaw ng Diyos yun mga kasembreros. And sometimes, kapag ginagamit pa ng tao yung kanilang influence, no? Yung kanilang power sa kamalian, especially sa pang-aapi sa tao mga kasembreros, yung mga walang-wala talaga, ay talagang namumuhi ang Diyos doon mga kasembreros. The psalmist challenges this individual by highlighting the contrast between their questionable actions and the enduring goodness of God. So when we read this passage, it becomes clear that the psalmist is emphasizing God's goodness. So in-emphasize dito niya Haring David na yung kabutihan ng Diyos mga kasembreros. So, while the mighty man or a powerful man seems to prevail temporarily through deceit, boastfulness, or wickedness, it is God's eternal principles and love that ultimately endure. So, maaaring magyabang ang kahit na sino sa atin mga kasembreros. Pero ang naglalast at saka forever na magpe-prevail mga kasembreros ay ang kabutihan, ang power, ang authority at ang judgment ng Diyos, ang righteousness ng Diyos mga kasembreros. Yes, pwede nating pagmayabang, pwede nating pagmayabang at yung meron tayo and so on mga kasembreros, but hindi ito magtatagal, The enduring power, the eternal power, the eternal authority and forever na loving kindness ng Diyos mga kasembreros ang magtatagal at magpe-prevail, mangibabaw sa huli hanggang sa katapusan mga kasembreros. The rhetorical question posed here reflects a fascinating dynamic. The prideful person believes they are invincible because of their power, but the truth is that God's goodness prevails forever. So yun siya, ang tao pwedeng magyabang kagaya na mention natin mga kasembreros, pero ang kabutihan, ang loving kindness at ang goodness pa rin ng Panginoon ang nagpe-prevail hanggang sa hanggang. Such a reminder should bring us comfort as believers, knowing that there is a higher authority than the proud and powerful. So ganun siya mga kasembreros. Pwede tayo magyabang, pwede nating pagmayabang yung meron tayo, kung ano mga yung wealth, yung power, yung authority. But yung pinaka maglalast mga kasembreros ay ang atin pong ang kabutihan ng Diyos. So yung mga lessons na dapat natin matutunan, number 1 ay ang illusion of power. Okay? Ang kapangyarihan daw pala ay minsan illusion.
Kasi nga, maaring nasa position ka sa gobyerno for like 6 years, 7 years, 3 years, pero hindi yan forever, mga kasembreros. This verse teaches us that true power does not lie in wealth, status, or influence. The mighty man think, or the powerful man think, he dominates his surroundings, but his actions will never outshine or overshadow God's enduring goodness. We should be mindful not to be swayed by those in authority who act without consideration for others. Instead, let us focus on nurturing kindness and love, standing firm in God's grace. So, ganun siya, no? Ang grace, ang grasya, ang pag-ibig ng Diyos, mga kasembreros, ang dapat nating dito appreciate at saka ipagmayabang, mga kasos. Not ourselves, nor the power or authority that we have. Accountability ang number 2 na pwede nating matutunan dito, mga kasembreros. So in every action na dapat nating ginagawa ay meron pong accountability. Okay, another significant lesson in it is the idea that we are accountable for our actions. In this verse, the psalmist asks a rhetorical question directed at the person boasting. We are called to introspect our own actions and choices. So definitely, yung tao ay pwedeng magtagumpay or pwedeng masira, no, sa kanyang sariling gawa. So kung mabuti ang ating gawa, let us be accountable. Kung mabuti ang ating gawa, let us taste the sweetness, mga kasembreros, ng ating mabuting bunga. And then kapag masama naman ang ating ginagawa ay let's also be accountable of the consequences ahead, mga kasembreros. Tapos, yung last lesson na dapat natin matutunan dito ay the endurance of God's goodness. So finally, it reminds us of the unwavering goodness of God. Life can present storms and trials where evil may momentarily seem to prevail. Yet, we can rest assured that God's goodness is steadfast and will endure it all. Instead of succumbing to doubt or anxiety, we can embrace this truth. It guides us toward a hopeful future and provides us comfort in turbulent times. So yun siya, no? Nasa atin din naman yung choice, mga kasembreros, kung magpapalamon tayo sa anxiety, magpapalamon tayo sa pride, kung magpapalamon tayo sa ating selfish ambition or authority or power. So power is a blessing. Kaya authority, mga kasembreros, kapag may posisyon ka sa gobyerno or sa inyong community, ano yan, blessing po yan, mga kasembreros. Pero kung gagamitin mo ito sa masama, ay doon na rin tayo nagiging masama, mga kasembreros. So kung kaya ang mabubuting bagay, ang mga material blessing, immaterial blessing, mga kasembreros, kapag ginamit natin sa tama, ay nag-glorify ang Diyos. Pero pag ginamit natin sa masama, of course, ay nagagalit ang Diyos at may consequences na nag-aantay sa atin, mga kasembreros. So always think of this, mga kasembreros. So sa final thought natin, reflecting on Psalms chapter 52 verse 1 encourages us to center ourselves around the goodness of God. While the world may present challenges and individuals may choose the path of pride and evil, we must remain steadfast in faith. This verse not only resonates in our hearts but acts as a powerful reminder of the strength that lies in relying on God. So malakas tayo, yes, pero mas lalakas tayo, mga kasembreros, kapag tayo po ay nakadepende at nagtitiwala parati sa Panginoon. So let's always remind ourselves, let's remember always na ang pinaka-source talaga ng ating kalakasan, ng ating talento, ng ating ability, ng ating kasipagan, every good gift, mga kasembreros, ay mula sa Diyos. That is why yung glorification, yung pagdakila, yung pasasalamat ay ibalik natin sa Panginoon, mga kasembreros. So yan ang aking isa sa mga prayers ko, no? Na huwag siyang magtira, no, sa akin no, na glory, but ibinabalik ko lahat sa kanya, yung pasasalamat ng mga tao, yung pagpupuri nila, ang galing mo sa trivia, ang galing mo sa kaalaman, ang galing mo sa ganito. So hindi po sa akin. Utang natin lahat sa Diyos, mga kasembreros, na lumikha ng langit at ang lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Alright, so ang ganda ng verse na ito, mga kasembreros. But in the meantime, yun lamang po sa ating Word of God, ha? No, pagpapalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, no, na hindi tayo magyabang, mga kasembreros, sa mali or sa kasalanan, kundi sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God.
And everyone said amin and amin. See you sa next segment mga kasombrero, and paalam po. I love you.